Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Libra. This reading is for you. Tingnan natin yung July 1 to 15. Tingnan natin ang July 2025 portal. This July, meron tayong 9 portal. Unahin muna natin ito bago yung reading mo. Kasi connected din ito sa'yo. No? Siyempre, we have the July 4. This is a Neptune retrograde. Tandaan nyo, retrograde is medyo nakakaba kasi there's something happen. Maraming mangyayari, as in, no? Venus in Taurus, Uranus in Taurus, Venus entering to Gemini. It may shake up, no, sa mga certain relationship. Pwede siya sa romantic relationship, pwede siya sa friendship, something relationship, ganyan. Pwede may mga malalaman ka, maaaring magkakaroon ng mga conflict o hindi pagkakaintindihan, may mga bagay na ikakabigla or magkakaroon ng realignment, ganyan. Dito rin papasok yung if need mo pa ba yung relasyon na yun, diba? Yan, yung iba naman sa inyo, o you want po pa ba, o pwede pa rin pagbigyan, ganyan. O yung iba sa inyo is maaaring may magbibigay ka ng love sa ibang tao or someone's give you a love. Ganyan. Sa panahon ito, mag-isip mo kung okay pa ba, ganyan. May mga thinking of may isip ka about this relationship no? Pwede rin na iba sa inyo in this portal ano ba to? May mga doubt kayo sa kanya or doubt sa sarili, something doubt na pwedeng magkatotoo. May mga bagay na mabivision nyo rin. Yun ang nakikita ko dito. Yun ang sabi ng portal. Yun ang sinabi ng portal Yun, syempre, make a space. Pag nangyari ito, mag-isip ka muna. Huwag kang pabigla-bigla rin. Syempre, make a space. And then, everything have a reason. Kaya nangyayari yun, no? Baka mayroong message sa'yo sa taas. Syempre, meron tayong portal ng 6 and 7 ng July. 2 portal ito. Meron tayong 6, Venus in Gemini. Same time ito ng Saturn in Aries. Syempre, meron tayong 7. July 7, Uranus enter into Gemini. You gotta find some creativity. May mga mag-i-sparkling sa'yo this time sa sarili mo, no? Andito yung, halimbawa, gusto mo nang gawin ito, you want to create something, gusto ko na mag-business, magkakaroon ka ng mga idea, may mga sitwasyon na gusto mo nang baguhin sa sarili mo, may mga ganong sitwasyon. Kung sa time din na ito ng 6 to 7 or also this July, no, magbigay ka ng time sa sarili mo, mag-meditate ka, mag-me time ka, lumabas ka with your own, no, para ma-download mo kung ano yung mga gusto mo i-create sa sarili mo. Gawin mo yun araw-araw if you want, o kaya yung meditation, syempre araw-araw. Yan. Ito ang nakakaano sa lahat kasi because of the retrograde din is may nangyari noong 1948 na pwedeng maganap muli ngayon. May mga feelings na nostalgia, may mga mabivision kayo. Also, ito ang exciting sa lahat, no? Magkakaroon kayo ng dreaming of your past life. May mga unfamiliar situation, may mga ganyang sitwasyon na maghahanap ang mangyayari, either sa dreams nyo, ganyan. Magkakaroon ka ng reconnect in your past life situation. Maghanda na kayo ng ballpen at papel or note, no, sa tabi ng inyong higaan para maisulat nyo agad yung dreams na napanaginipan nyo. Yan. Araw-araw yun. Araw-araw kayo makapanaginip, diba? Tapos, kasi in a second, pwede nyo makalimutan yung dreams nyo. Kaya sinasabi ko sa inyo na isulat nyo. Kasi, doon ka makakakuha ng idea para malaman mo kung ano ba talaga yung purpose mo this time in your life. Diba? Madadownload mo yun in your dreams. Sa panahon ding ito rin yung time na pwede kang magkaroon ng mental breakthrough, spiritual breakthrough, or awakening during this particular portal period. Maghanda na kayo. We have the July 10, full moon in Capricorn. Interesting din itong full moon na to kasi dami namang lumabas. Kasi magkakaroon sa'yo ng mga reflection from the past. Yan. Maganda to kasi may mga yung mga pinagagawa mo sa nakaraan.
Halimbawa, may mga ginawa ka na sana pala ginawa ko na, sana pala inumpisahan ko na, sana pala inumpisahan ko noon, natapos ko na. May mga ganong sitwasyon, magkakaroon ng reflection. Yan. Ito yung full moon in Capricorn. I want you to get organized. Want you to get new habit, ritual, and syempre better routine, syempre, tsaka better goal, di ba? Magbigay ka muna ng mag-take a break ka muna, itapon mo yung mga di kailangan, i-release, magplano, let go, yung mga bagay na dapat i-let go, kailangan mo ng clear space, tsaka syempre kailangan mo talaga ng mga bagong routine this time, no? 2, 4, 5, isa na lang. Syempre meron tayong July 11, Juno direct in Scorpio. Medyo hindi ko naman kayo tinatakot. Syempre may mga bagay o sitwasyon na pwedeng biglang shifting ng buhay nyo. As in, mag-shifting. As in, kung saang aspeto ng buhay mo yan, no? Either sa relationship mo yan. This month of July is a lot of happening kasi, di ba? Tulad ng sabi ko kanina. Yan, lalo na sa relasyon. May mga sekreto na pwedeng ma-reveal, pwedeng mauwi din sa break up, no? Kung mangyayari ito, siguro di sa time na kailangan mo sabihin nararamdaman mo, yung gusto mo, yung ayaw mo. Ganun din yung karelasyon mo para maiwasan o ma-prevent yung break up. Dapat ganun. Open. Communication. Open. Reflect what you want or understanding what you really want in life. Siyempre, meron tayong July 13, Saturn retrograde, no? Ito yung mga bagay na i-make force ka sa mga bagay na gusto mong gawin. Yung parang i-force ka na magkaroon ng mag-settling para sa good foundation in life, sa sarili mo, sa relasyon mo, sa stability mo, any lahat, no? May mga bagay na minsan kailangan nating mag-back to the basic. Start a new beginning, simulang muli, mag-resetting, back to the basic, back to the zero, may mga ganun. Halimbawa, sa money mo, pagsisave ng money mo. Halimbawa, kung nagda-diet ka, di ba? Umpisahan na yon. Halimbawa, sa relasyon, sa health, sa business. So, ganun. Kapag naumpisahan mo to, kapag nag-back to the basic ka, August and September, magiging good result yun. Diba, kung dati hindi ka nakakapag-focus sa trabaho mo, ngayon mag-focus ka na. Ngayon, kung kailangan mo na mag-ipon ka na para mas maganda na yung dating ng August and September mo, diba? Light-hearted, carefree. Let's go na sa iyong reading. Para may mga iniisip kayo dito, no? Ingatan nyo rin sarili nyo, no? Medyo may konting lungkot. Ram, stubborn, aggressive person. Also, di sa Aries, maaring related ka kay Aries. Or may tao dito na matigas ang ulo. Or just an aggressive person. Maaring ikaw ito or someone. Dealing or relationship with a man with a blondie, gray, or white hair. May ikaw ito or someone into your life. Maaring siya ang nakapagbibigay sa'yo ng lungkot or maaring siya ang isa sa nagiging matigas ang ulo. Waiting for news, package, or letter. Or maaring may mga hinihintay ka, no? Dito, maaring ikaw ang nagpadala or may hinihintay ka. Maaring ba, may in-order ka, mga ganyan. Kung ano man sitwasyon yan. O may mga nagpadala. Too much concern with a sexual matter. Ay, marami sa inyo to. Joke. O maaari itong tao na to. Diba? O kaya itong tao na to. Wala siyang inisip kundi ito lang. Ganyan. Diba? Parang hindi ito yung sitwasyon na naiisip. Siguro may mga bagay na iniisip mo. Ito lang may gusto sa akin itong tao na to. O kaya something. Ano man yan. Or kung sino man ito. Or maybe this is you. Diba? Someone is behaving stupidly. Or maaring itong tao na to. Maaring ito nagiging ganun siya. Diba? Or si Ram. Or maybe this is you also. Vice versa mo yan. Tingnan natin na yung energy. Energy ni Libra. 1 to 15. Ano po to?
Okay. Ito yung energy na nakikita ko sa'yo dito. Bakit ganito? Hindi naman siguro kayo lahat to. May mga bagay na pwede kang malito. Ganyan. May mga bagay na natatakot ka for a change, maaring ganun. Or may mga bagay na nabibing held back ka. Ganyan. May mga bagay na you're staying put or may mga bagay na indecision situation sa nakita ko. Kaya nakikita ko sa'yo dito, you're stuck. You're trapped. Hindi ko nakikita yung stability mo or maybe you're not stable with comes sa money mo rin or sa trabaho mo, ganyan, o kaya sa relationship sa iba sa inyo. May mga bagay na maaring natatakot ka for the unknown situation, fear of the unknown situation, may mga cancel or delay situation, maaring iba sa inyo, ang energy na nakikita ko sa'yo, magkakaroon ka ng self-doubt. Ganyan. Siguro may self-doubt ka, magkakaroon ka ng self-doubt sa sarili mo. Magkakaroon ka ng mga few option actually, sa iba sa inyo. And syempre, may mga negative thought, or may mga frustration, may mga bagay na maaring mag-focus ka sa painful situation, ganyan, sa nakikita ko sa inyo. Magkakaroon ka ng self-imprisonment or sana hindi lahat. Victim mentality. Pero hindi ko nakikita stability mo eh. Sorry ha, baka hindi naman ikaw ito, wag mo na lang anuhin. Yun na nakikita ko sa yung energy dito. May mga iisipin ka raw na bagay-bagay. Tingnan natin. Anong parating sa kanya? May nakikita ako dito na taong hindi ko alam kung may sakit siya or wala. Hindi ko alam kung sinusuportahan mo siya o inaalagaan mo siya, or maybe this is you, Hindi siya, maaring mayroon siyang health issue dito, itong taon na to. Maaring a part of the family or related siya sa work mo, sa iba sa inyo. Yun. Maaring din ako nakikita na maaring may magpapa-check up, or confine, or paralyze. Or someone. May taong makasarilin. Parating sa'yo. May problema kayo sa pera? Financial? May hardship ako nakikita sa'yo. You feeling alone, parang iba dito, parang iniwan sa ere, o may pag-iwan sa ere, ganyan. Parating sa'yo. Okay. Parating sa'yo, mami-misalignment ka raw. Dito. May tao na magtataas ng ego sa'yo. Sabihin ko sa'yo Taurus, Virgo, Capricorn, fire sign, oh my God, ano yun? Ano yun? Oh my God. Umandar lang, ganun. Wala kang ginagawa dun. Umandar talaga siya. Gulat ako dun Ano yun? Joker? Joker ka ba? Huwag na makialam. Huwag na pakialaman. Kung sino ka man. Let's go. Yun nga, Taurus, Virgo, Capricorn, the fire sign, Aries, meron tayong Aries and Leo. Yan ang nakikita ko dito. Baka yun yung yung tao na mataas ang ego, ayaw makipag-cooperate, ayaw makipag-collab, ganyan, o maaring siya yung nagiging conflict mo. bulol ako, Baka isa sa nagiging conflict mo, o away, malaki man, o isa siya sa nakipag-competition sa'yo, ganyan, maaring isa siya sa parang abose type,
Maaring ganun. Or maybe this is you, ha? Yan. Pero hindi kita nakita dito. Yun ang nakikita ko dito. No, sana wala namang mangyaring mga disagreement, conflict. Ayan, no, walang mangyaring mga hindi magandang sitwasyon. Hope, pero yun nakikita ko, di ba? Eh, syempre, ang parating din sa'yo, meron ka daw didesisyonan sa buhay? Or maaring may mga pagpapasyahan ka, or maaring magkaroon man sa'yo ng distraction, mas magpo-focus ka sa mga bagay na gusto mong fokusan at this time. Kumbaga, hindi magiging matatag ka sa mga hamon ng buhay this time. So, nakita ko dito. And also, parating sa'yo is controlling. No, magkakaroon ka ng controlling to yourself na this time. Maaring sa pera, maaring sa mga, sa feelings, maaring ganun. Kanya. Parang mas siguro handun ka sa sitwasyon mo na pipiliin mong mag-alone o pipiliin mo yung sarili mo, ganyan. Pero hindi pagiging matatag mo, no, sa nakita ko dito. And then also, hindi ko lang alam kung masakit yung ulo mo o masakit yung paa mo, ganyan. May mga sadness situation ako nakikita, tsaka may mga feeling abandon, feeling rejection, feeling mga bagay kasi na hindi mo pa kayang i-accept. Pero nakikita ko sa sayo si Emperor side, no? Handin yung sitwasyon na siguro because of, hindi ko alam kung ikaw ito no? Because of the ego, ayaw mong ipakita sa iba na minsan na nagiging weak ka. Alam mo yun? Ganun. O yeah, mag-ano na kayo ha? Ano ba to? When it comes sa money, mag-save kayo ng money. Medyo hirap yung iba. Or maaari nagkakaroon kayo ng problema sa trabaho niyo. Tingnan natin ang dapat iwasan. May taong controlling, ano? Dapat iwasan ni Libra. Uy. Okay. Iwasan. Uy, oo nga, no? Iwasan mo daw ang isang bagay na hindi ka mag-focus. Hindi ka mag-focus sa sarili mo, sa pera mo, mag-save ka ng money. Think to the future, ano? May nakikita ako palang papers and documents. Hindi ko alam kung ano yung papers and documents sa'yo. Siguro, may mga dapat ka sigurong asikasuhin. Ganyan, no? O may mga gusto kang asikasuhin. Okay, ang dapat mo daw iwasan, yung hindi ka mag-focus sa sarili mo. Mag-focus ka to heal. May mga bagay na kailangan baguhin. Iwasan mo rin yung mag-focus ka sa sadness, sa frustration, sa unfulfilled situation. Kasi may mga unfulfillment situation. May mga dreams na nag-shattered sa'yo, Ganyan. Umiwas ka sa depression, iwasan mo yung hindi ka mag-trust sa intuition mo, iwasan mo yung mga tao na hindi loyal sa'yo o disloyal person, iwasan mo wala ng pag-asa or ma-let down ka ng sitwasyon, iwasan mo yung burden, syempre, di ba? As in, iwasan mo hindi ka makapag-let go in life. Iwasan mo yung mga taong sakim, makasarili, sarili lang nila iniisip nila. Iwasan mo na lang yun. Hindi mo na rin naman siguro kailangan. Mas maganda ka mag-isa. Diba? Tingnan natin na yung relationship mo. Kung may mga bagay na nag-fail sa'yo, huwag ka masyadong maano doon. Kasi, nangyayari yung kasi, meron siyang message para sa'yo. Diba? Ibig sabihin, kung ano yung mga dreams na nag-shattered sa'yo, ibig sabihin, this time, mas mag-focus ka naman ngayon sa sarili mo. No? Huwag ka masyado maging emotional. Love sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Kamusta ang love ni Libra? 1 to 15.
Diba dito, ano to, kasama nyo sa trabaho. Iba magulang eh, no? Either kapatid, magulang, parang ganun. Or maybe yung taong mahalaga sa'yo. Okay, when it comes sa love, kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na to, maaring mag-text siya sa'yo or magkaroon kayo ng communication. Kasi maaring isa sa inyo, ikaw or siya to ha, ito yung tao na naisip ka niya actually. No, maaari din ay daydream ka niya, tinitink ka niya, o kaya pinapantasize ka niya. Pero andun yung sitwasyon na maaari ito tao na to is kukonect sa sayo. Hindi pa siya nakakapag-let go actually, no? Sa nakita ko sa kanya. Maaring trying to connect. Kumbaga nasa puso ka pa rin itong tao na to. Gusto niya ng renewal sa'yo. May mga bagay na hindi siya nasabi sa'yo. No? O hindi niya nagawa sa'yo. Sa nakita ko to. Pero magkakaroon ng connection. Stagnant kasi siya. Ang nakita ko dito. Gusto niya ng renewal sa'yo. Gusto niya nang mag-start ng new beginning sa'yo. Maaaring mag-apology to sa'yo. Or, oo nga. Pero hindi ko alam bakit siya natatakot. Maaaring bilak mo siya or hindi na kayo nag-uusap. Pero may kaba ako nakikita sa kanya. Natatakot siya. Siguro natatakot siya. I-reject mo siya. Diba? Natatakot siya na hindi mo siya kausapin. Baka ganun. Kung kayo is a single, kung single kayo, may tao naman na interesado dito sa iyo eh. May taong interesado sa iyo. Maaring kilala mo na siya, maybe this is your friend, or maaring kasamahan mo na siya, o nakakausap mo na siya. Or maybe this is you, ha? Yun na nakikita ko sa iyo. Sa magkakarelasyon naman, ang nakikita ko sa iyo dito is may mga out of control situations sa inyong dalawa. May mga, syempre, handun pa rin yung siguro may mga struggle situation, ganyan. May mga bagay na hindi na move forward eh. Siguro meron mga hindi sinasabi sa'yo, yung partner mo, o yung karelasyon mo, or maybe this is you. Kasi, ikaw or siya, hindi ko alam why, ang gulo ng isip niya, yun na nakikita ko sa kanya, meron siya mga kinikimkim, or maaring may mga iniisip siya na bagay-bagay, maaring ikaw ito or siya ha, ganun na nakikita ko sa kanya. Yun. Parang may mga bagay na hindi ko alam why, stagnant ba siya or parang nagkakaroon siya ng paghihigpit na ayaw niyang sabihin sa'yo or may mga bagay na ayaw niyang malaman mo. Medyo magulo, sana hindi ka napapasok sa option ha. Ganyan. Or maaring hindi ka man napapasok sa option, maaring itong tao na ito, ikaw or siya, maraming tumatakbo sa isipan niya pero hindi niya magawa. Kumbaga marami siyang kinikimkim sa puso niya. No? Yun ang nakikita ko. Pero hindi nawawala siya ng lakas ng loob para gawin yung bagay na yun or nawawala siya ng lakas ng loob para sabihin yung gusto niyang sabihin sa'yo. Maaring ganun sa sitwasyon na yun. Kaya ang nakikita ko sa niya, pagkikimkim sa puso niya o sa sarili niya, yung mga bagay na yun. Meron siyang problema siguro. Tingnan natin ang yung money. Or maybe, or vice versa ha. Money ni Libra. Medyo struggle kayo ah. Money. Ingatan niyo yung money niyo ha. Okay, when it comes sa money, palabas ang pera mo, Libra. Sana hindi naman kayo lahat, ano? Siguro kasi andito yung sitwasyon na may mga biglaang gastusin, ganyan. Kaya ang nakikita ko sa'yo, naku po, mukhang struggle nga siya. Andun yung paghihintay, alam mo yun, naghihintay ka na sana matapos na tong problema ko, sana okay na, yung mga ganyan. Parang nandun ka, you're stuck. No, may mga bagay na ang daming tumatakbo sa isip mo bakit ganun hindi ko makaipon? Bakit ganun lahat lumalabas? Bakit ganun? Bakit ganyan? May mga ganun sila. It's more on dissatisfaction sa nakikita ko dito when it comes sa money. Medyo frustrate.
medyo unfulfilled, medyo negative to, no? Kasi maaring iba sa inyo is na-empty. Lumalabas talagang paglabas, no? Ingatan nyo pa rin. Magplano kayo maigi, ha? Huwag pa bigla-bigla din, no? Huwag lang yung bilhin ito, bilhin niya, bilhin niya. Yung hindi na nag-iisip, huwag ganun, no? Kailangan mo rin kasi na protektahan yung sarili mo o yung pera mo. Tingnan natin, any opportunity pa kay Libra. Any opportunity ba kay Libra? Vision. Opportunity. Meron ka daw mga if ma-feeling emotions ka daw o may mga bagay na iisipin ka. May mga illusionin ka, may mga daydreaming ka, may mga wishful thinking o may mga papantasizing ka. May mga bagay o sitwasyon ako na nakikita na parang didesisyonan mo siya. Nakikita ko, sorry na ko. Parang meron kang isang bagay na you want to create or there's an idea na gusto mo maging reality. Yan ang nakikita ko sa'yo. Maybe you deciding for something. Ganyan. Tingnan ko. Medyo magulo yung isip mo. Ng iba, no? Medyo magulo yung isip. Pero magiging emotional ka raw. May biglaang mangyayari na ikakalungkot mo dito. Siyempre, may mga biglaang mangyayari. Pwedeng maging emotional ka. Sinasabi nito, may biglaang paglabas ng pera. Yun ang nakikita ko. Hindi ko alam why. Baka biglaan siya or biglang may tao na hihingi ng tulong sa'yo. May taong biglang mangungutang sa'yo. Ganyan. O kaya may biglaan kang pagkakagastosan, pero wala ka pala. May mga ganong sitwasyon. Sa iba naman sa inyo, may tao dito na hindi ko alam kung may marireceive ka sa kanya, either gift or you will give a gift or wag sanang mangutang, wag sana, siyempre, kasi may tao rin makikipag-usap sa iyo. Kung anong zodiac o anong element, Pisces, Cancer, Scorpio. Cancer, yun. Aquarius, Gemini, Libra, Taurus, Virgo, Capricorn. Yun na nakikita ko dito. Ay, meron nila. Nandito lahat pala. Nandito lahat. Libra, sa iba sa inyo, dalawa tao mo. Sa iba sa inyo, dalawa tao nyo. O kung isa tao nyo, may makikilala pa kayo na isa pang tao. Yun ang opportunity mo. Tingnan natin advice. Ano ko, mga nandito na. Ano to, nagsusundo ba kayo, anak? May tao dito iniisip ka, no? Or maybe ikaw ito, ha? May taong ini-illusion ka dito. Or you illusioning someone. Advice. Libra. Okay, ang advice sa iyo. Try to make it balance. Libra, sinasabi dito rin na give an effort and hard work to develop something in your life. Focus and commit. May mga bagay na kailangan mong masterin. May mga bagay na kailangan mong gamitan ng isipan mo than your heart, diba? Kumbaga, use your head when making a decision. And then, syempre, ang advice sa'yo is syempre, kung may mga bagay na kung trabaho ka lang na trabaho, try mo rin na makipag-collaborate or mag-enjoy sa buhay, no?
ang sinasabi nito. Siyempre, ganun naman din ang libro, di ba? You enjoy your life naman talaga. Pero, you need mong balansehin ang lahat ng aspeto ng buhay mo. Okay lang na mag-enjoy, okay lang na mag-celebrate, okay lang na maging ganun. Pero, kailangan balance palagi. Okay? Para hindi ka maging tower. No? Dito. Kailangan balance lahat. Pera, relationship, happiness, work, kinakain, iniinom. Siyempre, huwag kang papatalo in your emotions, 'di ba? If the emotions is high, intellect is low, 'di ba? Try to make it balance ang lahat. Focus and commit and give an effort and hard work sa lahat ng aspeto ng buhay mo. This is a time to think, to decide, and think to the future. May mga bagay na kailangan mo i-cut, may mga bagay na kailangan mo alisin, i-let go, i-withdraw, mag-escape. And be devoted. Maging devoted ka sa mga bagay o sitwasyon na you want to be stable in life. Arigato namaste, God bless.